Day 2 ng aking Philippine Loop Adventure. Magisimula na ako sa Visayas leg ng aking tour. Sa ating last episode, sumakay ako ng Roro sa Port of Matnog para makatawid papunta sa isla ng Samar. Doon sa next checkpoint sa Port of Allen ng Northern Samar. Sama na kayo sa Trip-Libre! Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin. Kaya naman, dapat pagyamanin at bisitahin. Ito po si Father Roy Belien. Sama na kayo. PM na nang nakaalis ang Roro. Mahigit 2 hours din ang biyahe patawid mula sa port ng Matnog, Sorsogon, papunta sa Port of Allen, Samar. Mag-aalas 3 ng hapon nang dumaong ang ferry sa kabilang port. Ang Port of Allen ay isa din sa mga official checkpoints ng Philippine Loop kung saan kailangang magpa-picture na kasama ang passport at signage ng lugar. Mula sa pier, ang next checkpoint ay ang Tacloban City sa probinsya ng Leyte. Ibig sabihin mula Allen, kailangan kong baybayin ang isla ng Samar tapos tatawid papunta sa Leyte via the famous San Juanico Bridge. Ang pinakamalapit na ruta ay ang daan papunta ng Albayog City. Pero dahil merong mga nakapagsabi sa akin na hindi kagandahan ng daan doon, ang pinili ko ay ang mas malayong daan papunta sa Katarman. Mas swabe daw kasi ang daan doon at hindi gaanong malubak kasi hindi masyadong nadaanan ng mga trucks. At maganda daw ang scenery. Aber, tingnan nga natin. Aba, maganda nga. Beautiful. Hindi ko kabisado ang probinsyang ito kaya umasa lang ako sa aking assistant na si Google Map. Kaso, parang pareho lang ata kami. Hindi din pala niya kabisado ang mga daan. Hindi siya updated. Katunayan, may ilang beses ding hindi niya alam kung nasaan ako. At ilang beses ding naligaw ako at pinabalik-balik. Minus points ka sa akin, Google Map, dahil dumidilim na. Sa susunod na bayan na madaanan ko ay hahanap na ako ng accommodation for the night. At dito ako napadpad. Ito ay ang bayan ng Palapag ng Northern Samar. Dito, mayroong simbahan ng Our Lady of the Assumption. Dito ako huminto sandali at nagdasal ng pasalamat sa ligtas na biyahe. Pagkatapos, naghanap na ako ng mga kainan at mahutuluyan. At ito na nga ang inaasahan. Medyo nagkaligaw-ligaw tayo. No? Si Google Map medyo hindi ganong updated. Kaya may mga lugar, daan na sinabi niya nandoon pero wala naman talaga. At may mga gasoline stations na inaasahan mo naroon pero wala rin pala. Kaya sa huli, eto ako, nadali ng gusto yung aking pagta-travel. So anyway, at least nakakuha ako ng isang inn dito, no? 5J inn. Yan, at least kahit paano. Then sa lalim, meron siyang restaurant. So okay na rin. So bukas ng maaga, I'll just be leaving para mahabol ko yung aking pong time frame. Sana taga mahabol ko. Ang restaurant na ito ay nasa ilalim lang ng lodging house na nahanap ko. At dito, may litsong manok. Sabi nga ng mga waray,
marasa, masarap. Pagkatapos kumain, bago magpahinga, naglakad-lakad muna ako sandali at naghanap ng tindahan. Buti na lang, nakabalik na ako sa tutulugan ko bago bumuhos ang malakas na ulan. Pagod at umuulan. Ang sarap magpahinga. Siyempre, bago matulog, nagdasal. Pagkatapos, nag-update ng entry sa aking Loopers Passport. Inayos ko din ang mga resibo na requirement sa aming documentation. Good night! Good morning! Isang maulang umaga dito sa Palapag. I'm going to begin my ride very early in the morning to make up for the lost time yesterday kasi kailangan kong mahabol yung mga schedule ng mga ferry napunta ng especially Mindanao. Bago sumabak sa biyahe, kumain muna ako ng binili kong crackers at uminom ng tubig. Dahil maaga pa at wala pa siguradong makainan at malayo pa ang babiyahe ko today. Kaya kailangan kargado ang tiyan. Then, nag-suit up na para sa day 3 ride. Alright, ready for the rain. Let's go! Simulan na ang day 3 ng ating adventure! Ang aking ruta ngayong umaga ay papunta ng Tacloban City. Nandoon ang next checkpoint. Papunta doon, from Palapag, dadaan ako sa bayan ng Taft, kung nasaan ang daan patawid sa kabilang side ng isla ng Samar. Papunta naman sa bayan ng Paranas. Noong una, medyo kabado pa talaga ako sa daan dahil bukod sa madilim at umuulan, hindi ko kabisado ang lugar. Umasa lang talaga ako kay Google Map na nung isang gabi niligaw ako. Pagkatapos, wala pa akong gaanong kasabay o kasalubong na biyahero sa daan dahil siguro talagang sobrang aga pa. Pero naisip ko, okay na din na wala akong masalubong o makasabay, lalo na kung multo din lang naman. Eventually, nung lumiwanag na, yung kaba na palitan ng excitement at saya. Nakita ko ang ganda ng Samar. Pasado alas 7 ng umaga, narating ko na ang bayan ng Taft. Mula doon, mayroong daan paakyat ng bundok patawid sa kabilang side ng Samar. Pagkatapos kong dumaan at mag-selfie sa Loop de Loop Bridge, dito ako huminto sandali. After ilang oras sa biyahe, mga 2-3 hours straight, pahinga muna saglit. At tama-tama, medyo kumila yung ulan. Kaya ako'y nakapahinga dito sa magandang view na ito. Dito sa Taft Paranas Road na ito. Ganda. Woo! Rain or shine, tuloy ang ride. I'm on my way to Tacloban City. It's 2 hours more, 2 hours and a half bago ako makarating doon. And on the way doon, ako'y mag-breakfast muna saglit. Mula sa Taft Paranas Road, galing sa eastern side ng Samar, pagpasok ng Maharlika Highway, biglang nagbago ang mundo. Naging bako-bako ang daan at madaming inaayos. Dito dumadaan ang mga malaking truck at buses galing Manila papunta o pabalik ng Mindanao. Kaya doble ingat para hindi sumemplang sa mga crater na nadaanan ko. Fly me to the moon, let me play among the stars. In other words, lubak-lubak.
Pero sa kabila ng malubak na kalsada, dito madaanan ang dalawang malaking estatwang ito sa bayan ng Calbiga, Samar. Ang image ng Divine Mercy at ang image ni Mama Mary. Ito ay ang Divine Mercy Center of Spirituality. Nagdasal ako sandali ng short prayers to the Divine Mercy. Jesus, I trust in you. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, for the sake of your sorrowful passion, have mercy on us. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. Amen. Pagdating ng alas 10 ng umaga, narating ko na ang San Juanico Bridge, ang mahabang tulay na nagdurugtong sa isla ng Samar at isla ng Leyte. Mahaba din ang tulay, mahigit 2 kilometers, at maraming sasakyan ang bumabagal dito para kumuha ng pictures o mag-video. Kaya from Samar, pagdating mo sa kabilang dulo ng tulay, hindi ka na on time. Bakit? Leyte. Nasa Leyte ka na. Corny. Tacloban ang unang bayan pagpasok ng Leyte galing Samar. Dito kailangang ulit huminto at mag-selfie kasama ang passport dahil isa ito sa mga official checkpoints. Mula sa Tacloban, dadaan ako sandali sa bayan ng Palo para puntahan ang MacArthur Landing Memorial at doon na rin ako magba-brunch. Grabe, after ilang oras ng biyahe, syempre marusing ka na. Nagmotor ka ba naman eh, mula sa kabilang side ng Samar papunta sa kabila, at ngayon Tacloban, and then ngayon Palo, Leyte. So ito yung lugar where MacArthur landed. Ito yung lugar where he fulfilled yung kanyang sinabing I shall return. Noong March 11, 1942, kinailangang umalis ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas nang salakayin nito ng Japan. Pero bago umalis siya, ay nagbitiw ng pangako, I shall return. At ito ay kanyang tinupad noong October 20, 1944, noong siya ay muling bumalik ng Pilipinas at tumaong sa lugar na ito. Sa wakas, makakain na rin. After kasi umalis ako ng Palapag, Northern Samar, ngayon pa lang ako kakain. At dito, malapit sa park, nakakita ako ng kakainan. Pagkatapos kumain, mula Palo, nag-travel ulit ako ng mahigit 2 hours papunta naman sa Port of Liloan, Southern Leyte. Past 2 p.m., narating ko ang Port of Liloan at nag-picture ulit sa checkpoint. Dito sa port, kumain ulit ako at nagpalipas ng oras. Dahil ang alis ng ferry patawid galing Samar papunta ng Surigao ay alas 6 pa ng gabi. Buti na lang, nakarating na ako dito sa port bago bumuhos ang malakas na ulan. Pagdating ng 6 p.m., pinasakay na kami sa barko at simula ulit ang biyahe ng dagat. Before 11 p.m., dumaong ang ferry sa Port of Surigao. Yun nga lang, kailangan kong puntahan ang isa pang port na malapit dito, sa Port of Lipata, para magpa-picture. Doon kasi ang checkpoint dito sa Surigao. Ay, sobrang pagod na. At salamat sa Diyos, nakahanap na din ako ng tutuluyan dito sa Surigao. Finally, na ako sa room ko. It's past 12:15. Ngayon pala mag-dinner. Buti may 24 hours na McDo ito sa Surigao City. So, konting pahinga lang, tapos konting prepare ng receipts, tapos update ng aking mga nangyari ngayong event ito sa thread ng Philippine Loop, and then hopefully makapahinga na kaagad. Bukas, malayong biyahe.
So, naging ko lang ngayong gabi, although pagod na, pero kailangan part ng requirement yon. Everyday magpo-post ka, tapos yung parang passport na parang journal namin, I'll update kung gano'ng katagal yung aming mabiyahe, gano'ng katagal yung aming i-update ko kung gano'ng katagal yung nabiyahe ko. Pagod na talaga. Hindi na magana isip. At ilang sandali pa lang pagpasok ko sa kwarto, tinawag na kaagad ako ng higaan para matulog at magpahinga na daw. At hindi na ako nagpakipot pa. Kaya humiga lang ako sandali at maya-maya humihilik na. Abangan nyo, pagising ko, next episode na ng Trip ni Dre, Philippine Loop Adventure. Pero ngayon, panaginip na muna ako mag-ride. Good night!